Most of the time na pag-uusapan ng karamihan ko, paano nga ba yumaman? Paano nga ba umangat sa buhay? O paano ba maging successful gaya ng ibang mga breadwinner or mga taong nakakaangat na sa buhay? Paano nga ba matawag na nakakaluwag-luwag ka na, may pera ka na, nakakaangat ka na? Real talk lang tayo mga frenny. We're always chasing success, money, wealth, at syempre yung dream life mo. Yung mapapasabi ka ng sana ako din gaya niya. O di naman kaya, sana yumaman na din ako gaya niya. Lahat nagbibigay ng tips para dyan. But what about the other side? Maswerteng araw mga frenny, ang ating aralin ngayon ay part pa din ng ating personality development serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang at mas mabilis mong mamanifest ang mga inaasam-asam mong magandang pagbabago sa buhay mo. At yan ang ating pag-uusapan dito lang sa channel na kung positibo ka sa lahat ng bagay at may diskarte ka sa buhay, ikaw ay swerte-swerte. Lagi tayong nakakapanood o nakakarinig ng mga tips kung paano ba mas umangat sa buhay. But can we just at least once pag-usapan naman ang mga disadvantage ng pagiging mayaman, mapera, nakakaangat sa buhay? In short, breadwinner. Cause why not mga frenny? Tao din sila at may pakiramdam. Alam ko maraming makaka-relate dito, especially yung mga breadwinner natin o yung mga mas may kakayahan na sa buhay. At the end of this vlog, gusto kong i-comment nyo kung ano ang natutunan nyo sa ating aralin ngayon at kung may nabago ba sa pagtingin nyo sa pagiging mapera o breadwinner ng isang tao. Narito ang 7 downsides ng pagiging breadwinner o mapera. Take note, I'm talking about sa mapera na pinaghihirapan, pinagsumikapan, pinagtrabahuhan. Hindi ito tungkol sa mapera na galing sa korupsyon, galing sa masama, o namana mo lang. Again, ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga umangat sa buhay sa malinis na paraan at pinagpaguran. Number 1, pressure to provide. And yes, this is so true. May feeling of pressure pag ikaw yung mapera sa grupo o sa isang tahanan. Yung tipong ikaw yung kailangang magbayad ng bills. Ikaw yung kailangan mag-provide. O nafo-force kang mag-provide hindi for you, pero para sa mga tao sa paligid mo. Kasi nga, ikaw yung mapera. At dahil dyan, nape-pressure kang i-maintain yung wealth mo, yung takbo ng career mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-stop. Kasi ikaw yung provider. Etong number 1 disadvantage na ito is literally mga frenny applied sa mga may toxic na kapaligiran o pamilya o kamag-anak. At dito din pumapasok ang more success, more relatives. Number 2, trust issues. Alam niyo bang ang mga breadwinner o yung mga nakaangat-angat na sa buhay, todo kayod, may ilan dyan may trust issues. Mahirap para sa kanila talaga ang makipag-socialize kung minsan. At alam nyo ba, mga frenny, na mas malakas ang pakiramdam ng mga breadwinner when it comes to relationship. Family man yan, kaibigan, o partner. Alam kasi nila ang hirap para ma-achieve lang ang anumang status nila sa buhay. Tapos hindi sila papayag na sisirain lang o gagamitin lang sila ng isang tao. Let's say, kaibigan mo lang sila kasi may pera ka. O kinakamusta ka lang kasi may kailangan sa'yo. In short, user. Number 3, sacrifices and isolation. Magkadugtog yan. Bago pa sila yumaman o magkapera, dumaan muna ang mga yan sa butas ng karayom. Napakaraming pagtitiis, pagod, sakripisyo at pag-iiyak ang mga naranasan ng mga breadwinner para maabot o maibigay lang ang pangangailangan una ng kanilang pamilya, kamag-anak o ng sino mang malapit sa kanila. At dito papasok ang isolation. Sila yung kadalasang naiiwan sa ere, ang ating mga breadwinner. Mahirap din kasi maghanap ng totoong connection sa kanilang paligid dahil pinapahalagahan nila at binibigyan ng importansya ang kanilang pinagpaguran. So, mas gugustuhin pa nila na less yung mga kakilala nila kesa madami nga pero tingin lang sa kanya ay ATM machine at dito naman papasok yung quality over quantity when it comes sa kanilang surroundings. Number 4, high expectations. Isa ito talaga sa mga disadvantage ng pagiging mapera o pagiging isang breadwinner. For example, niyaya ka, as in niyaya ka lang ha. Pero dahil nga sa ikaw ang mas nakakaluwag-luwag at the end of the show, of the party, or after nyong kumain sa labas,
nagpapakiramdaman pa kayo kung sino ba ang magbabayad. But in reality, ikaw yung ine-expect nila na magbayad kasi ikaw yung mapera, ikaw yung breadwinner. Another example is utang. Yes, common yan mga friend. Dahil nga ikaw yung breadwinner, syempre ikaw ang takbuhan ng utang na kakalimutan. Meron din naman na kapag mapera ka, expect ng tao sa'yo, lalo't mapagbigay ka, lagi kang may iaabot. Pera man yan o regalo sa anumang okasyon, even sa sarili mong birthday. And that is true. In short, ikaw lahat. Number 5, lifestyle stress. Paminsan-minsan gusto mo din naman rewardan ang sarili mo. Pagkain sa labas, bumili ng gamit, bagong damit, etc. etc. At walang masama doon, friend. Pero dahil nga sa breadwinner ka, mas pipiliin mo na lang na hindi na gawin yon. Dahil ginajudge ka ng mga taong nasa paligid mo. Kaya nga tinawag nating lifestyle stress, yung tipong hindi ka man lang maka-enjoy nang wala kang maririnig sa iba. Sana all. Uy, kami naman ang bilhan mo. Or di naman kaya ang salitang makasarili. Siya lang ang gumala. Another example of lifestyle stress is yung tipong bibili ka lang ng pasok sa budget mo pero masasabihan kang, ay yan lang binili mo. Dapat yung mas mahal or ganito kasi may pera ka naman. Or yung tipong huhusgahan ka sa anumang material na bagay na nakikita sa'yo. Mas mapera ka, mas dapat high standard. Ganon ang atake nila sa'yo. Number 6, always the giver. Ikaw yung parating nagbibigay, nagpaplano, but never the planned for. Ikaw yung laging maaasahan, pero in return, wala ka naman nakukuha or masaklap and never kang nakarinig ng thank you na para bang hindi ka nag-i-exist kapag di ka nila kailangan o hindi ka nila kilala kapag wala pa silang makukuha sa'yo. And that is the sad reality of being the breadwinner. Hindi ka man lang mailibre ng kahit tubig o konting oras na ilaan sa'yo para makipagkwentuhan at kamustahin ka. Number 7, unfair treatment. Ito ha mga frenny, meron talagang disadvantage ang pagiging breadwinner o yung tipong mapera na tao. Isa doon yung unfair treatment. Yung tipong sila na nagde-decide for you. Yung hindi ka man lang kinukonsulta or para kang hindi part ng family or isang grupo. For example, sumali kayo sa isang competition, nanalo kayo. Let's say monetary na panalunan nyo. So dahil mapera ka, nag-decide na mga grupo mo at nasabihan ka na hindi ka nahahatian kasi barya mo lang naman yung napanalunan ninyo. Another example is sa isang raffle. Nanalo ka ng isang kaban na bigas or grocery package worth 5K. So masasabihan ka pa na wag mo nang kunin, ibigay na lang sa iba. And yes mga frenny, nangyayari yan sa totoong buhay at yan ang realidad. Another example ito ha, yung pandemic, to be honest, madaming tao ang hindi naka-receive ng kahit anong donation sa barangay without asking if need ba nila. Like, malaki bahay niya, no need na supplyan yan. Or mapera sila, no need na abutan. I'm sure maraming makaka-relate niyan. So bakit ba natin pinag-usapan ang disadvantage ng pagiging mapera o breadwinner? Number 1, for awareness po. Dahil nga personality development serye ang isa sa mga itinuturo ko sa inyo, kailangan din natin pag-usapan ang mga bagay na to. For awareness, highlighting the downsides ng pagiging breadwinner o mapera helps people understand na umiikot lang ang mundo. What goes around comes around. Kung paano mo tratuhin ang isang masipag at mapursiging tao ay siya din ang mararanasan mo kapag ikaw naman ang nasa tuktok ng tagumpay. Besides, hindi lahat ng breadwinner o mapera puro sarap lang ang ginagawa. Number 2, empathy. Alam kong ang aralin na ito makakaabot o mapapanood ng sino mang tao na may pinagdadaanan ngayon as a breadwinner. Yung mga taong tingin sa kanila mayabang na dahil nakakaangat sa buhay, which is common misconception yan sa mga taong nagpursige para magkapera, na kahit wala naman sa bukabularyo mo na yumabang ka, na mayabang ka, at hindi ka naman nagyayabang, ganun ang tingin sa'yo ng iba. Number 3,
balance. Sa videong ito, ipinapaalala sa atin na dapat maging fair o balance ang ating pananaw o point of view sa mga successful na tao, lalo pat pinaghirapan nila mismo yon. Fair treatment, lalo na sa mga kakilala nating breadwinner na nagtataguyod sa ating mga pamilya. Sana ay may natutunan kayo ngayon sa ating aralin. Huwag kalimutang magdasal ng taimtim, samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte, swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!